Glory to God in the highest. Isa pong pinagpalang umaga sa ating pong lahat, mga kapwa ko tagalangit. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng Diyos na buhay. Hallelujah. O Diyos na dakila, purihin ka. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu. And we expect great things today. Ang Diyos ay kikilos. Ang Holy Spirit muli tayong kakatagpuin. Bibigyan tayo muli ng lakas upang tayo maging matagumpay sa pagpasok ng year 2021. Nais ko lang pong kayong makinig. I-focus lang po natin, i-tune up natin ang ating spirit sa Espiritu ng Diyos. Kalimutan muna natin lahat ng bagay. Kung ano mang bumabagabag sa ating ngayong oras na ito, let us just hear the voice of God through His Word. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 18. Ang sabi po dito sa Today English Version, do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Nabalita sa buong bansa ang kasiyahan na ginanap sa pamamagitan ng pag-inom ng nakakalasing na alak. At ito ay nagdulot ito ng kamatayan ng isang dalaga, ng isang babae, at ito'y naghatid na matinding pangamba, takot at paghihinagpis sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasama. Alam na po natin yung balitang iyon, talagang nakakahinayang. Napakaganda ng future ng babae na yun. Pero dahil sa alak, nasira ang kanyang buhay. Tunay nga po na walang maidudulot na mabuti ang alak. Ito'y isang babala sa ating lahat na huwag nating hanapin ang ating kaligayahan sa pamamagitan ng alak. Hanapin natin ang ating kaligayahan sa piling ng Diyos na Siya magbibigay ng tagumpay sa atin. Huwag tayo mapuspos ng espiritu ng alak. Dapat tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Amen po ba? Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Panahon na para gawin natin ang tama. Sabi nga ng Biblia, matagal ng panahon na tayo ay nabuhay sa sanlibutan. Ginawa natin yung gusto natin. Nawalay tayo na landas sa Diyos. Panahon na para magbalik loob sa Kanya. Para gawin naman ang kalooban niya, hindi ang kalooban mo. Hindi ang plano mo, kundi ang plano niya. Katulad ng narinig natin nung Sunday, na napaka-anointed na message mula sa kanyang lingkod na si Sister Nelly Esoy.
Kaya naman sa umagang ito, mga minamahal, alamin natin the contrast between being filled with wine and being filled with the Holy Spirit. May contrast po ito. Magkalaban po ang dalawang ito. Alin ba dyan ang iyong pipiliin ngayon 2021? Ang mapuspos ka ng alak o mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo? Una, the evil effect of being filled with wine. May masamang epekto po ang ikaw ay mapuno ng alak. Yung pong wine na sinasabi po diyan ay fermented wine. Intoxicating wine. Nakalalasing po ito. At ito yung magdudulot ng kapahamakan, pagkawasak ng buhay, at kamatayan. Consuming alcohol opens one's life to drunkenness. Ang paglagok, pagtungga, pag-inom ng alak o ng alcohol na nakalalasing, ito ay sanhi ng kalasingan. Ang taong lasing, wala sa tamang katinoan. Amen po ba? Ang sinasabi po ito yung talagang lasing na lasing. Tayo nga, konting alak lang, nag-iiba na yung damdamin natin. Gumagaspang ang ating pananalita, ang ating action. Hindi maganda yung lumalabas sa ating mga bibig kapag tayo nalalasing. Kasi po, na-experience ko na po yan nung unbeliever pa po ako. 2 beer lang po ang iniinom ko ay talagang umiikot na paligid ko. At naghahanap ako ng away. Mabuti po, napakabuti ng Diyos. Hanggang ngayon buhay pa ako. Dahil may magandang plano pala ang Diyos sa buhay ko. Sa Genesis chapter 9, verse 20 to 21, letter B. Makinig po kayo mga minamahal, lalong-lalo na ang mga tatay. Noah was a farmer. Was the first man to plant a vineyard. After he drank some of the wine, he became drunk. Ano po makikita natin dito, mga minamahal? Sabi dito, si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagtanim ng ubas. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Alam natin na si Noe ay kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? He is a godly man. At ano makikita natin dito, mga minamahal, that even godly men like Noah can commit indecent act. Dahil sabi dito, matapos siyang uminom ng alak at nalasing, sa Genesis chapter 9, 20 letter B, sabi diyan, he took off his clothes and lay naked in his tent. Nakatulog siyang hubad na hubad. Binibiro mo, ang isang godly man, nalasing, at matapos siyang maglasing, inubad niya ang kanyang suot. Nawala siya sa katinoan. Pero godly men po yan. Sila yung in-spare ng Diyos sa delubyo, sa baha.
yung angkan ni Noe, ang pamilya ni Noe, ang inisper ng Diyos sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sapagkat nakita ng Diyos ang pagiging matuwid ni Noe. Pero mga minamahal, nakita natin, maging yung mga lingkod ng Diyos, godly man, can commit indecent act kapag sila'y nalasing. Kaya mag-iingat po tayo mga minamahal, hindi po tayo exempted. Lalo na itong nagdaang taon, Pasko, New Year, birthday. Marami pong mga inuman po dyan. Sometimes, tayo mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, ay natitempt. Bumibigay tayo na hindi dapat. Dahil ang fruit ng Holy Spirit, katulad ng tinuro ni Brother Raymond nung aming midweek, ay may pagtitimpi, patience. Kailangan ang mga anak ng Diyos marunong magpigil sa sarili para hindi sila makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ano kaya kung abang ako'y nagtuturo, lasing ako? Walang maniniwala, di po ba? Wala nang pupunta dito. Ayaw ko na doon. Bakit? Hindi puspos ng espiritu yun, puspos ng alak eh. Hindi ka lugod-lugod. At ang katawan natin ay templo ng Diyos. Amen po ba? Na dapat natin pakaingatan. Never na ibigay natin, dumihan natin ang templo ng Diyos ng mga bagay na nagiging sanhi upang ikaw ay gumawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga, matapos siyang uminom, ay nagkubat siya. Bakit? Mainit po kasing alak, hindi po ba? At dahil sobrang kalasingan, totoo nga po pala, akala ko noon kapag yung nalasing lang, di alam ang ginagawa. Meron po pala talagang hindi niya alam ang ginagawa. Makikita natin sa Bible po yun. Yun po'y dahil sa sobrang kalasingan na. Grabe na talaga. Ito'y sobrang kalasingan na ito. Kaya nawala na siya sa kanyang kaisipan. Nagubad na po siya. At dahil sa ginawa ng ni Noe, nagkasala ang kanyang anak na si Ham. Bakit? Nakita ni Ham yung kahubaran ng kanyang tatay na hindi niya dapat gawin. Sapagkat kasi pinagmasdan niyang maigi. Kung makita man niya, dapat tumalikod na. Katulad ng ginawa na ni Shem at si Japhet, yung dalawang kapatid ni Ham. Nung sinabi ni Ham sa kanyang mga kapatid na lasing na lasing si tatay at nakahubad, pinagmasdan pala niya maigi ang kahubaran ng kanya tatay. Kaya doon siya nagkasala. Pero itong si Japhet at si Shem, patalikod po sila, lumapit sa kanyang tatay.
at nilagyan ng balabal para hindi na makita ang kahubaran ng tatay. Napakabuting mga anak. Bagamat yung kanilang tatay naging ganun ang action, ginalang pa rin nila ang kanilang tatay. Pero ito'y nagdulot ng trahedya, kaguluhan sa pamilya ni Noe sapagkat isinumpa ni Noe si Kanaan, ang anak ni Ham. Sabi dito, it brings trouble to the members of our families. Genesis chapter 9, verse 24 to 25, when Noah awake from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." Alam nyo, ang problema ay nagsimula kay Noah eh. Kung hindi sana naglasing yung tatay, hindi masusumpa si Kanaan. Hindi sana darating yung trahedya, kaguluhan na yon sa kanyang buhay. Kung itong tatay na si Noah, na matuwid, godly man, ay ginawa niya ang tama. Hindi masamang uminom ng alak na unfermented. Yung hindi nakalalasing. Yun yung hindi pa dumaan sa fermentation. Fermentation is the process of, yung process ng sugar sa grapes ay maging alcohol at carbon dioxide. Kapag ininom mo yung naging alcohol na at carbon dioxide, doon ka na malalasing. Pero yung katas ng ubas, fresh, o kaya yung na-preserve, ginawang tawag dito, ginawang parang asukal, parang ganun po, at i-dilute mo yun po hindi makakalasing. Yun ang dapat iinumin. At saka yun ay nakakabuti sa ating puso. Amen po ba? Pero, ang ininom nito, kasi sabi niya dito, yung kung babasahin natin, minsan, uminom siya. Ibig sabihin, na-preserve. Kahit nalasing siya eh. Tayo, pag umiinom tayo ng matamis na alak, o kaya gaya ng ating Lord's Supper, mamaya aanin natin yun. Hindi naman tayo nalalasing, di po ba? Pero mula yun sa ubas, di po ba? Minsan nga, iniinom pa yung sobra eh. Sa Lord's Supper eh. Dahil isang pitsi yung tinimpla. Kalahati yung natira. Yung nasa likod, tumungga ako, glug. Hindi naman nalasing. Eh kasi nga hindi nakalalasing yun. So kung iinom tayo ng alak, yung unfermented, yung matamis. Sister Malu, bumalik kami ng May. May, hindi si May. At tamis nun. Kahit lagok ka ng lagok, hindi ka malalasing. Pero, bakit nga kaya nagiinom ba, no? Gastos lang yun eh. Mas maganda, uminom ka na ng tubig. Amen po ba?
Wala pang gastos. Bato-bato sa langit, ang tamaan, tama na. Amen po ba? Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Wala naman talagang maidudulot na maganda ang pag-inom ng alak. Hello? Hello? Parang lasing na yung hege. Kaya nagkaroon ng tragedy sa buhay sa pamilya ni Noe. Kaya yung mga Canaanite naging kaaway ng Israel yun Naging slave ng mga Israelite ang mga Canaanita dahil sinumpa sila ni Noe. Ano pa? It leads one's life to commit sexual immorality. Tingnan nyo. Ang dulot ng paglalasing, mga minamahal, it leads to commit sexual immorality. Kapag ang isang tao'y lasing, nagagawa niya yung bagay na hindi niya dapat gawin. Intoxicating wine was a factor in the incest that led to the pregnancies of Lot's daughter. Merong kwento sa Biblia nung gunawin ni Lord yung Sodom at Gomorrah at inispare niya si Lot at ang kanyang 2 anak dahil gusto ng mga anak ni Lot na i-preserve yung kanilang lahi, ito ang kanilang ginawa. Genesis 19, verse 33 to 36. Ito yung kwento. That night, they got their father to drink wine. And the older daughter went in and slept with him. Kita nyo, mga minamahal? He was not aware, ayan, hindi niya alam yung nangyayari. Bakit? Lasing na lasing. He was not aware of it when she lay down or when she got up. Ibig sabihin, nagkaroon ng sexual contact. Dahil itong nais ng 2 anak ni Lot, para i-preserve ang kanilang lahi. Nilasing nilang kanilang tatay. Marahil sila rin ay uminom. Kaya sinipingan niya ang kanyang tatay na lasing na lasing. At ito naman tatay na si Lot, hindi niya alam yung nangyari between sa kanya at kanyang eldest daughter. Next. Next, please. So they got their father to drink wine that night also. And the younger daughter went in and slept with him. Matapos, malasing si Lot at sipingan siya ng kanyang eldest daughter, sumunod naman yung kanyang younger daughter. Ganon din ang ginawa. Nilasing din si Lot. Sabi dito, so they got their father to drink wine that night also. And the younger daughter went in and slept with him. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up. Ano susunod pa dyan? So both of Lot's daughters became pregnant by their father. Ito yung nakakayang bagay na hindi dapat mangyari. Magkaroon ng incest sa family. Bakit nangyari ito?
dahil sa alak. Kaya po, walang may dudulot na mabuti ang alak sa ating buhay. Lalo na tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Iwasan na po natin ang pag-inom ng alak. Meron nga po nagsabi, sabi niya, pangako ko, hindi na ako iinom ng Red Horse. Kaya sinabi ko sa Red Horse, bye-bye Red Horse, see you later. May mahabol pa. May see you later pa. Dapat, pag tumalikod na tayo sa anak, talikuran na natin. Amen? Huwag na natin babalikan. Dahil gaya nitong nangyari. Nasira ang pamilya ni Lot at ni Noah dahil sa pag-inom ng alak ng mga tatay. To get drunk is stupidity. Ang malasing ay isang kaululan. Proverbs 20 verse 1. Drinking too much makes you loud and foolish. It's stupid to get drunk. Tingnan nyo yung lalalasing. Ano raw po siya? Makes loud. Maingay. Talaga maingay naman talaga ang mga lasing. Di po ba? Hello? Ang ingay-ingay. Di mapalagay. Tayo ng tayo. Ako nga po nung in-invite ako doon nung di pa ako born again, nasa NFA pa ako. Yung division chief ko, in-invite ako sa birthday ng asawa niya. Eh dahil wala pang laman yung sikmura ko, uminom kagad kami. Aba, ilang tungga ko pa lang nag-iiba na ako. Ginawa ko habang kumakanta yung asawa niya. Kumuha ko ng panyo, pinunasan ko yung mukha niya. Nakakaya yung ginawa ko. Habang kumakanta yung asawa niya, lumapit ako sa kanya, pinunasan ko yung mukha niya. Kasi lasing ako. At nung nagalit sa akin, pinagmumura ko sila. At minsan, nag-beer house ako. Nag-beer house din ako. Minamahal. Nalasing ako. Nagbamit ako. Dahil sa kalasingan ko, sabi nung floor manager, ihatid na niyo sa bahay niyan. Sinakay ko sa taxi. Lang ako. Saan tayo, sir? Sa Pipin, Sampaloc. Gaganda ko. Hanggang nakarating naman kami. Nung magbabayad na ako, wala na akong pera. Ang ginawa ko, sabi ko, antayin mo ako, ha? O ito, kunin mo sapatos ko kako. Para alam mo na babalikan kita. Yung aming hagdanan pataas, gumagapang po ako sa lasing. Tapos, nakita ko nung kuya ko, kaya siya na yung nagbayad. Galit na galit sa akin ang kuya ko. Ano bang klaseng buhay ang gusto mo? Ganyan bang buhay ang gusto mo? Kung binabalikan ko yung aking buhay noon, talagang walang mabuti. Away lang, gulo. Sakit sa ulo. Sakit sa bulsa. Problema sa pamilya. Ang taong lasing ay wala sa katinuan.
Maingay siya at pawang kaululan ang kanyang ginagawa na nagpapababa ng kanyang pagkatao. Sabi diyan, yung Tagalog niyan, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Kaya sinabi ko yung word na kaululan, hindi po galing sa akin yun. Sa Biblia po yun. Baka sabihin, nagmumura si pastor, oh. Ayan, oh. Kaya isang kaululan ang magpakalulong nito. Meron kasi mga tao na talaga pag uminom talaga gusto, sagadan, pamorningan. Amen po ba? Meron akong gusto marinig dyan. Amen po ba? Yun. Pamorningan talaga. Pero tingnan niyo sinasabi ng Proverbs 23 verse 29 to 35. Show me people who drink too much, who have to try out fancy drinks. Fancy drinks, ito yung mixed drinks. Iba't iba. Nakita natin yung balita, no? Iba yung ininom nila, Johnny Walker, saka iba, tequila, iba-iba. Kaya pala ganun ang nangyari. Ito yung mixed bowl, sabi doon sa ibang translation. Iniba-iba na. And I will show you people who are miserable and sorry for themselves. Miserable daw ang buhay ng mga taong ganito. Na magdamagang, umiinom, umuwi lasing. And sorry for themselves. Always causing trouble. And always complaining. Tama po ba? Kapag ang isang lasing na tao ay he is causing trouble and always complaining. Their eyes are bloodshot. Ibig sabihin, pulang-pula. And they have bruises that could have been avoided. Umagising, ba't ba ako may sugat dito? Hindi niya alam, nahulog sa kanal. Sa kalasingan, hindi niya alam. At ano po, don't let wine tempt you, even though it is rich red. Wow. Oh, sarap, pulang-pula. Red wine. Sarap inumin yan. Matitem ka na. It sparkles in the cup. Bumubula. Pag bumubula na talagang lumulunok-lunok ka na, hindi po ba? Nakakatempt na. And it goes down smoothly. Pagtikim mo, suwabeng-suwabe. Pero pagkatapos nun, ang tindi ng tama. Amen po ba? Ayan, tingnan natin nga. The next morning, ayan na, you will feel as if you had been beaten by a poisonous snake. Para ka raw tinuklaw ng ahas. Next. Weird sights will appeal before your eyes. Kung ano na yung mga nakikita na hindi naman nakikita ng makasama. May mga, ito kasi sandi ng alak yung sobra talaga. And you will not be able to think or speak clearly. Wala sa tamang kaisipan at hindi siya makapagsalita ng maayos. Tayo. Sabi na, imbis na sige, hege. Wala. Nasa ayos, wala sa kataniwa. Tingnan niyo ang Bible sinasabi, yung katotohanan, amen po ba? At yan naman ang ating nararanasan. Ano sunod pa dyan? You will feel as you were out on the ocean. Tama po yun. Sisik, swinging high,
up in the rigging of a tossing ship. Parang umiikot ka. Naranasan ko na ito eh. Parang kung nasa Ferris wheel. Sabi ko, bakit umiikot ako? 2 beer pa lang nainom ko kasi doon pa lang ako first time uminom ng beer. 2 pa lang. Bakit umiikot? Ang sakit-sakit ng ulo ko. Umiikot ako. Lumilindol. Hindi naman lumilindol. Kasi nga nalasing ako. Nasasabi ko yan dahil naranasan ko po yan. Bagamat hindi po ako talamak na lasinggero. Hanggang 2 beer lang po ako, lalasing na ako. Naghahamon na ako ng away. At sabi diyan, next, I must have been hit, you will say. May sumuntok sa akin. Sino sumuntok sa akin? Yung pala nauntog. Akala niya may sumuntok sa kanya. Pinagbibintangan lahat ng kasakaya, away na. Di po ba? Minsan kahit matalik mong kaibigan, pag yung lasing ka, naku po, walang kaibigan na yan. Pag di ka na naaawat. Sigurado gulo na po yan. I must have been beaten up, but I don't remember it. Why can't I wake up? I need another drink. Ayan. Nakaka-addict ang alak. Yung mga lulong sa mga alak, maghahanap uli yan. Kailangan mo si Jesus. Kailangan banal na Espiritu. Siya lang ang makapagbabago ng buhay mo. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Letter B, the safe use of wine. Jesus and his disciples drank unfermented wine in the Last Supper. Kaya, yung wine, hindi na masama ito. Pinapainom nga ni Jesus eh. Pero, unfermented, hindi nakalalasing. Yun ay ipinainom niya nung Last Supper. Tingnan natin ang sinasabi. Sa Luke 22 verse 19 to 20, and he took bread, gave thanks and broke it and gave it to them saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Yung pong bread yun, body, represents the body. In the same way, after he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." So the bread, pakiclick mo para makita, sir. The bread represent Christ's pure body and had to be unleavened, that is uncorrupted with fermentation. Walang lebadura, walang corruption. Ang holy body, pure body ni Jesus, that represent the bread, yung iniinom natin. At the fruit of the vine represent the incorruptible blood of Jesus that is without blemish. Di ba yung dugo, yung fruit of the vine represent the blood of Jesus without blemish, kaya unfermented po yan. Yung alak na pinapainom niya is unfermented wine representing His blood. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, "For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect." Yun ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Simbolo, represented by the fruit of the vine. Kaya yung iniinom doon sa Last Supper, it is an unfermented wine.
Ano pa? Jesus made unfermented wine in a wedding at Cana. Alam nating ang kwento po nito, sabi doon sa John chapter 2 verse 9 to 10. And the master of the banquet, kasi ito na yung ginawa ni Jesus, dinala sa kanya yung mga tapayan, pinuno ng tubig, at sabi ni Jesus, sumalok ka at dali mo sa doon sa master o yung wedding coordinator. And the master of the banquet tasted the water that had been turned to wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests had too much drink. But you have saved the best till now. The best till now. Kung ating pag-iisipan yan, magmumula kaya kay Jesus yung fermented wine? Ipapainom kaya ni Jesus yung mga nakakalasing na alak na ipinagbabawal ng Diyos? Yung mga alcoholic drinks. Kaya matamis, the best, yung alak na yun. Dahil hindi yun nakakalasing. At yun ay ginawa ni Jesus. So hindi masama kung sa konsepto o mula sa verses na yan, hindi masama. Maging doon sa Last Supper. Dahil hindi nakakalasing na alak yan. Amen po ba? Ano ba? Apostle Paul recommended fermented wine as a medicine. Ayan. Pwede yung fermented wine bilang gamot. Sabi diyan, 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a drum of wine. A drum of wine. A barrel of wine. Sabi niya, a little wine. Konti lang. Because of your stomach and your frequent illnesses. Sabi doon sa nabasa ko, doon sa mga Bible scholar, yun daw sa Efesos, ang tubig sa Efesos, merong alkali. At dahil sa alkali na yon, yung ating science teacher nandiyan, ay nagiging cause ng pagsakit ng sikmura ni Timothy. Kaya't ang payo sa kanya ni Paul, wag tubig lamang ang iyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Para daw kasi yung fermented wine, may alcohol yun. At yun ang mag-neutralize sa alkali para mawala yung sakit ng tiyan ni Paul, ni Timothy. Pero sabi, konti lang, panggamot lang. Yung iba, di na-justify. Masakit sikmura ako kailangan ko uminom ng alak. Bakit fermented wine yan? Kasi kung wine naman ang pag-uusapan, dahil merong laging Lord's Supper, do this in remembrance of me, di po ba? Umiinom si Timothy dahil sa Lord's Supper, di po ba? Gawin niyo itong madalas. Ibig sabihin, umiinom si Timothy ng unfermented wine. Pero hindi yun ang nakakalunas. Ang makakalunas ay yung
merong konting alcohol. So, panggamot lang po yun, ha? Hello? Panggamot lang po yun, ha? Hindi po yung paghandaan, pang-birthday, pang-New Year, pangkasalan. Kaya nga sabi niya, wag tubig lamang ang iyong iniinom, uminom ka rin ng konting alak. Ibig sabihin, si Timothy hindi talaga siya umiinom ng alak. Saka lang siya uminom ng alak dahil sinabi ng kanyang mentor na si Paul. Nawawalang laging may sakit ang tiyan dito. Let us see the effects of being filled with the Holy Spirit. Dito tayo magtatapos na. Jesus was filled with the Holy Spirit. Maging si Jesus, siya'y napuspos ng banal na Espiritu. Look for verse 1. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, was led by the Spirit in the desert. So makita natin na maging si Jesus ay pinuspos ng banal na Espiritu at the beginning of His ministry. When you are filled with the Holy Spirit, you can do greater things because God is with you. Kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, makakagawa ka ng madakilang bagay, kamanghamanghang bagay, kagilagilalas na mga bagay, signs and wonders because God is with you. Sa Acts chapter 10 verse 38, sabi diyan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good, healing all those who were under the power of the devil because God was with Him. Nung mapuspos ng banal na Espiritu Santo, si Jesus, siya ay nagpunta sa iba't ibang dako. Pinagaling niya ang mga may sakit karamdaman, lahat ng binihag ng kaaway. At sila'y nagsigaling dahil sumasa kanya ang Diyos. Amen? Jesus' disciples were all filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Alam natin to. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Next please. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So makita natin dito, lahat sila, all of them, sa verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit. So kailangan din yung mga disipulo ni Jesus, para sila'y makagawa ng mga kamanghamanghang gawa, mga dakilang bagay, signs and wonders, is for them to be filled with the Holy Spirit. At yan ay nangyari dahil sinabi ni Jesus, tarry ye in Jerusalem and wait for the promise of my Father, because you will be clothed with power on high when the Holy Spirit will come upon you. Kaya sila'y naghintay doon sa upper room. At sila'y nananalangin doon. At yung promise ni Lord dumating sa kanila. The promise Holy Spirit.
Lahat sila'y pinuspos. At anong nangyari? They did great things after being filled with the Holy Spirit. Next please. They perform miracles and wonders. Nung sila'y mapuspos, pakinggan nyo makikita mga minamahal, nung sila'y mapuspos ng banal na Espiritu, etong nangyari. Acts chapter 2, verse 4. Many miracles and wonders were being done through the apostles, and everyone was filled with awe. So, makita natin na yung mga disipulo ni Jesus ay gumawa sila ng mga kamangha-manghang gawa after they were filled with the Holy Spirit. Next, they were closer to one another and were generous. Tingnan niyo yung dulot ng Holy Spirit sa kanila. Nung sila'y mapuspos, etong nangyari. Sila'y gumawa ng mga dakilang himala. Yung continuation nun, after ng 43, all the believers continued in close fellowship and shared their belongings with one another. Tingnan nyo, naging closer sila, nagkaisa sila, nagmamahalan sila. At sila ay generous. Naging mapagbigay sila. Kapag ikaw pala ay filled ng Holy Spirit, generous ka. Hello? Pag kuripot ka, may question mark ba? Wala pa. Di po ba? Ayan o. Mamaya makikita niyo uli. Share their belongings with one another. Meron pang kasunod dyan, di ba? Ayan. Next please. They were filled with the Holy Spirit once again. So, kailangan, pag ikaw yung napuspos ng Holy Spirit, kailangan mapuspos ka uli. Amen po ba? Kasi may mga dumating na mga problema. Ito, tingnan natin. Acts 4:29-31. Ito yung pinersecute na sila. At pinagbawalan na sila na ipangaral ang gospel. Si Jesus, ayaw nilang ng mga kalaban, ng mga Pariseyo, na kalaban ni Jesus, ayaw nilang ipangaral nila si Jesucristo, ang pangalang Jesucristo. Sila'y hinagupit, pinakulong. Kaya nung sila'y nagkatipon-tipon, sila'y nanalangin. Itong senaryo na ito, sila'y nananalangin. Nagkatipon sila kasi may threat. Tingnan nyo ha. Now Lord, consider their threats. May threats na sa buhay nila. And enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, ayan, nananalangin kasi sila. The place where they were meeting, parang doon sa Acts chapter 2 uli, tingnan nyo, the place where they were meeting was shaken naman ngayon. Yung una, yung blowing of winds, di ba? Umuugong. Ito naman ngayon, shaken. Parang lumilindol. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Bakit sila pinuspos uli? Dahil may threat sa kalambuhay at para sila ay may tapang na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Kapag may threat sa buhay natin, kapag meron tayong dapat gawin, kailangan
hingin natin na tayo mapuspos muli ng banal na Espiritu. Kapag may laban tayo sa buhay, hindi natin kakayanin kundi tayo sasamahan ng Holy Spirit. Amen po ba? Kailangan, Lord, fill me once again with your power, with your anointing, para itong mga problema ko sa buhay ay kaya kong harapin, hindi sa akin lakas, kundi sa lakas ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. May kasama po tayo, mga minamahal. At yan ang Holy Spirit, our helper. Amen po ba? Kaya kailangan alamin natin ang katotohanan. Ang Biblia, kung ano ang promises ng Lord sa atin, lalo na itong year 2021, pagbungat pa lang ay puro problema na. Lalong lumakas yung COVID. Pero gano'n man kalakas yun, mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Greater is Jesus that's in us than He was in the world. Kaya they were filled with the Holy Spirit. Once again, kailangan natin mapuspos uli. Hindi minsanan po yun. Amen po ba, mga minamahal? Eh, yung pag-inom ng alak, madalas hindi po ba? O di, madalas, dapat madalas yung mapuspos ka ng Holy Spirit. Dapat yun ang madalas. Amen po ba? Hindi yung pag-inom ng alak. Amen po ba? At matapos yon, anong sabi diyan? They were one in heart and mind. Tingnan nyo, yung una, they were closer to one another, di ba? And were generous. Lumapuspos sila muli. Ang sabi, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. Kaya nga, generous. Gusto natin magkaisa, dapat lagi tayong puspos ng Holy Spirit. At alam niyo ba, sa isang servant ng Lord na puspos ng Banal na Espiritu, bali wala sa kanyang salapi. Amen? Amen po ba? Hindi niya pinapahalagan ang mga possession. Ang possession ay para sa lahat, for the glory of God. Amen. Kaya sabi ko, walang kuripot na napuspos ng Holy Spirit. Kaya tinan mo yung group na yun, lahat sila ay walang naghirap. Kasi maraming nagbili, nagbenta ng mga ari-arian. Alam mo, hindi mo pwedeng ibenta ari-arian mo kapag wala sa iyong Holy Spirit. Para sa kawang gawa. Pwede kung yung gusto mo lang magpasikat. Gusto mo na pag umalis ka ng bahay, makita mo sa mundo, eto na yung mga truck na, yan, galing sa akin yan. Hindi ganon. Ito'y kusang loob. Amen po ba? Next please. The Holy Spirit has the power to change our heart to do what God wants us to do. Kapag ikaw pala'y puspos ng Holy Spirit, babaguhin niya ang puso mo. At magagawa mo ang pinagagawa niya sa iyo. Ezekiel 36:27.
And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. So, kinakailangan natin ma-feel muli ng Holy Spirit upang makasunod tayo sa Diyos. Amen po ba? Kumusta po ang ating puso? Ikaw ba'y lumalakad ayon sa tuntunin ng Diyos? Ikaw ba'y sumusunod ng mabuti sa utos ng ating Panginoon? It is God who knows the condition of our heart. Kumusta ang iyong pagsunod sa Diyos? Ikaw ba'y nagagalak pa sa paglilingkod sa Diyos? Ikaw ba'y nagbibigay ng sapat na oras sa pagbubulay ng kanyang salita? Kumusta ang puso mo ngayon? Yan ba'y para sa Panginoon pa? O sa iba? Sa ating conclusion, Acts 2:17-18, this is what I will do in the last days, God says. I will pour out my spirit on everyone. Your sons and daughters will proclaim my message. Your young men will see visions, and your old men will have dreams. Yes, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. And they will proclaim my message. Sa huling panahon, ang sabi ni Lord, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Today, God wants us to be filled with the Holy Spirit once again. He wants us to walk in the power of the Holy Spirit that we may proclaim His message. This is what I do in the last days. God says, I will pour out my spirit on everyone. Tumayo po tayo lahat, mga minamahal. Gusto ng Diyos, nais ng Diyos, kalooban niya na mapuspos tayo ng Holy Spirit. Hindi nangahulugan na kapag hindi ka nag-speak in tongues ay hindi ka baptized of filled ng Holy Spirit. Ito ay initial evidence lang po yan. Marami sa Bible, hindi sila nag-speak in tongues, pero filled sila ng Holy Spirit. At kung mangyari yun, just allow the Holy Spirit. Are you here today to be filled with the Holy Spirit? Are you here today? Nakahanda ka ba? Inihanda mo bang puso mo ngayong umaga? Gusto nang punuin ng Diyos ang puso mong yan. Ang iyong buong pagkatao ng kanyang banal na Espiritu.
Ang sabi ni Lord, ibibigay niya ang Holy Spirit sa mga humihingi sa Kanya. Pray today that the Holy Spirit will fill you once again. We need Him. Hindi natin kaya. Palala ng palala ang mundong ito. At kung wala ang banal na Espiritu, di natin kayang magtagumpay, di natin kayang masunod ang nais ng Diyos. Babalik at babalik tayo sa kamunduhan. Gagawin natin ang gusto natin, hindi ang gusto niya. Kaya sabi niya, I will move you to keep my laws. Lord, kumawit tayo ng isang awit at iandanan ng ating mga sarili. Hallelujah. Your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out Gawin po your natin Spirit, panalangin ang awit na yan. pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move In my life, in my life. Spirit move. Spirit, move. I am calling. I am calling. Spirit, move. I am here. I am here. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Taas mo natin ang ating mga kamay. Let us call upon God to fill us with His Spirit. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, come. Come and fill your people. Fill your people. Oh God, hallelujah. Pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Spirit, move in this temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. We are here today in the presence of God.
At upang malaman ninyo, God is so generous that He can give even the Holy Spirit to those who ask Him. Wala tayong hilingin ngayong oras na ito, kundi puspusin tayo ng banal na Espiritu. Taas natin ating makamay. And let us, God, for His Holy Spirit to fill you today. Come on, church. Let us pray, 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 pray. Hallelujah. Desire and ask. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, the baptizer of the Holy Spirit. He has promised that you will pour out your Spirit to everyone, men and women, children and old men. Hallelujah. Lord, fill your people today. Fill them, God, in the name of Jesus. Fill in each one of us. Fill every one of us today, God, in the mighty name of Jesus, Lord. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Come and move and fill every heart. Hallelujah! 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 Oh, yes, Lord. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, pour out, pour out, pour out, pour out, Lord. This is the last days. This is the last hour. We need you, Holy Spirit, God. Oh, thank you, Jesus. This temple, Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am here. Jesus, patuloy mong punuin ang bawat isa. Lord, salamat. You have promised that you will fill us with your Holy Spirit. Salamat, ngayon pa lamang tinanggap na po namin ang aming kapuspusan. Hallelujah. Oh Lord, thank you so much sa regalo mo sa amin ngayong umaga sa pagpasok ng 2021. Kasama namin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. O shikiya masikiya rasake Rieshikiya mamasay. Higirabasiya rabahayete. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Naritong mga anak mo, mga lingkod mo, babae at lalaki. Pangako mo, ibubuhos mo ang iyong Santong Espiritu. Salamat ngayong umaga ay ibinuhos mo ang iyong Holy Spirit sa lugar na ito. In the name of Jesus, we receive it, Lord. Whatsoever you ask for in prayer, believe that you receive it and you shall have it. Yes, we receive it, Lord. Salamat ng marami, Panginoon. Thank you for the new strength, new heart. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus!
for the power, the anointing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Spirit of the Lord is on us today. Oh, thank Hallelujah, you, hallelujah, Lord. hallelujah. Thank you, Lord. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Pour out your Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Spirit, move In this temple. Oh, Jesus, the Son of the living God, we worship you. Hallelujah. I am calling. Spirit, move. I am here. Spirit, move in this temple. Spirit, move In my life. in my life. Oh, Lord. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Say, pour out your spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit, move. In this temple. Spirit, move In my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. And I am here. Beginning today, the Holy Spirit will lead you. Anumang mga battle, hardship, trouble na iyong mararanasan, remember, God is with you. Hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ka kayang tinagin ng anumang problema sa buhay. Because greater is Jesus that is in you than He was in the world. Si David, naging successful siya simula nung i-anoint siya at bumaba sa kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sinasabi ng Bible, saan man siya magpunta, si David ay naging matagumpay. Why? Because God was with him. Mga minamahal, pasalamat kayo sa Diyos sa oras na ito. Bibigyan kayo ng pagkakataon, magpasalamat kayo sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah! Hallelujah! Isa kang mapagtagumpay. Overcomer ka. Hallelujah! Ang lakas ng Diyos ay taglay mo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Hallelujah! Puspusin ka ng banal na Espiritu sa bawat laban mo. Hallelujah! 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 Oh, hindi ka atras sa labanan, hindi ka malulugmok ng kaaway. Hallelujah! Ikaw ay laging overcomer in the name of Jesus. Kaya mong labanin ang lahat ng gawa ng kaaway. Because the battle is not yours, it is God. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord God Almighty.
Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan, kundi sa aking espiritu, ang sabi ng Diyos na makapangyarihan. Manahan tayo lagi, manangan tayo lagi sa Espiritu Santo na sumasa atin. He will be with us forever. Lagi niyong babantayan ng mga puso ninyo. Huwag na kayong bumalik sa masamang bisyo. Tapusin na ninyo ngayong araw na ito anumang masamang bisyo, masamang ugali. Dahil ngayong umaga, binago na ng Diyos ang iyong puso upang masunod mo ang kanyang tuntunin, upang magawa mo ang kanyang mga utos na mabuti at tiyak ang iyong tagumpay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nagbigay ng panahon. Narito sila upang ikaw isambahin. At salamat dahil kinatagpo mo kami ngayong umaga. Uuwi kami, puspos ng banal mong Espiritu. Hallelujah. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, pagalingin mo mga may sakit karamdaman. At ayaw mong gumawa ng mga dakilang himala ang iyong mga anak. As they pray for the sick shall get well in the mighty name of Jesus. And they will have the boldness to preach your word, the message of God. Hallelujah. Oh Lord, salamat sa tapang, sa boldness na binigay mo ngayon sa kanila. Hindi kanila ikakahiya. I-share nila ang iyong message with power, with boldness, with the anointing of the Holy Spirit. Salamat na marami. I-bless mo po bawat pamilya, bawat individual na naririto. Katugunin mo lahat ng kanilang pangangailangan. At salamat po ng marami sa dakilang bagay na ginawa mo ngayong umaga. And to you, we give all the glory, the honor, the praise, the adoration. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say, Amen. and everybody say, Amen. and everybody say, Amen. to God be all the glory.